ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga bilas 2:11 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa. Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Miyerkules ng edisyon kita Hunyo 4 tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong hapon. Klaro ang direktiba sa bago nga hepe sa Philippine National Police Police General Nicolas Torre III nga dapat kung padamo-damo sang lakop ang iyang mando dapat buhi ining mga subjects ang ilang mga operasyon. Ang gina-emphasize ang opisyal. Pero kung ara sa riskong kabuhi sa mga pulis, lain naman na yung story. Kasi ang isagit sa luyag niya nga i-implement. No? Pero depende naman niya sa sitwasyon sa mga lugar. Pero ang luyag niya nga i-implement ining 8 hours na dutyhan na yung mga kabyanan, 8 ka oras na duty kada personnel. Unang 12 oras no gina-implement sa buong mga police stations nato. Kasi sa lang kadlaw ang natin ilang day off days, 72 hours in the duty sa mga police. Sobra pa niya sa empleyado sang mga sa mga company, empleyado bala, mga gabyanan 40 hours lang yang ina-require, ilaya 72 hours. Hindi niya gusto nga makakita sa pulis nga nagatulog sa duty. Na ibaluon ang expectation sa bahin sa Iloilo Police Provincial Office sining mga directives ni General Torre. Tingin na reiterate sang bagong hepe sa PNP ang mga pulis pro-human rights. Ila trabaho man lang i-maintain ang kalinong kagkatauhay sa mga komunidad. Tinapit kay ina si General Torre sa program ni Sir Alan Alianico sa Radio Pilipinas Manila. Hindi mainit man siya ginabiyabi ni PBS Director General Tito Amparo Sang. 6 minutos
minutos makaligat sa taknang alas 2. This time ko ang report ni Janelle Baclay, mga kabyanan. Drainage system. Mustaho naton ang sitwasyon sa mga drainage diri sa aton sa syudad sa Iloilo kag may tree planting activity. Naiwaton ang city. Sa detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. All kabayan sa pagsaulog sang World Environment Day, magahiwat sang citywide simultaneous tree planting activity ang Iloilo City Government. Buwas nga adlaw Huwebes, Hunyo 5. Mayara sing mga 5 ka areas nga hiwatan ang tree planting activity nga magasugod alas 5 sa aga hasta alas 7 sa viewing deck sang Iloilo Sunset Boulevard, Diversion Road sa Amanduriao sa tubang San Carlos Bake Shop, Plaza Libertad, Plaza Haro, da JM Basa, kag porsyon sang General Luna. So ginainggan gid ni Mayor Jared Treñas sa nagkalain-lain nga sektor nga magbuilog sa programa sa tree planting activity para nga mapatakumpa ang syudad sang Iloilo kung mapabilin ang green environment diri sa may syudad sang Iloilo. So sa buwas, aga pa ini nga pagapatigayonon kag pagapasakupan sang nagkalain-lain nga mga organisasyon. Kaya di isa ini sa ginaduso sa nagdigad may arasing ginpatawag nga Bayo Iloilo 2025 sa diin nga gin agenda man sa sini nga sinapol ang mga greening program sa kung paano pa ma-develop ang greening program sa syudad sa Iloilo kag isa ining tree planting activity sa ginasakdag sang Iloilo City Government kag sang City Enro. Actually subong gid mismo may ginapatigayon nga presscon ang City Enro, may kaangtanan sa detalye sang iladugang nga mga aktibidad na Paul. Sa piyakabahin, ginapangabay sang aton sini nga city government ang mga barangay officials kag mga pumuluyo sa tanan nga barangay sa syudad sa Iloilo nga kasunod sang anunsyo sang pag-asa nga nagpasulod na ang rainy season. Basta nga mag-rainy season na ganiti ang kakugmat sa mga pumuluyo kag ang gadanaw nga mga dalanon kag mga barangay ang do masamina nga senaryo diri sa may bayan sa syudad sang Iloilo. So as of now, ginhinyo ni Mayor Jared Treñas ang mga kapitan kag ang mga barangay officials kag tanan nga mga pumuluyo nga magkandak sang declogging, pagpanglimpyo sa mga barado nga kanal sa ila sinitag sa mga lugar kay santo sa mga napalabot ng mga impormasyon sa aton siniya nga alkalde nga kalabanan sa mga rason kung nga ang nagabaha-baha gid istungod nga barado gid Paul no ang sa mga plastic materials amo gini ang ginahambal sa aton siniya nga alkalde ang mga drainage diri sa may syudad sang Iloilo. Plus pa sa subong may arasing gintukod nga Iloilo City Drainage Task Force ang syudad nga amo iyang maga-usisa, maga-inspect kag maga-lantaw sang estado sa mga drainage project kag ang mga koneksyon sini diri sa may syudad sang Iloilo. Kay lain-lain man kontraktor Paul mo gapati si Mayor Jared Treñas sa kung kisa lain ang kontraktor sa sini nga area pag-abot dito sa punta lain man. So may mga reports nga kisa may mga connections ang drainage nga daw wala naga sinanto no. So isa ini sa mga luyag i-review sa aton nga alkalde, kabuhilog ang City Engineers Office, DPWH, kag ang iban pa nga mga departments nagikan sa General Services Office. So June 2 nagpagwa si Mayor Jared Treñas sa Executive Order number 046 nga nagatukod sang Iloilo City Drainage Task Force subong iyang tuig kag amo ini ang maga-follow up sa pila ka mga proyekto sa drainage naton kag ma-minimize ang resulta sang pagbaha Paul. Pero makita naton gamay lang ang pag-ulan may mga lugar gid janel nga pila pa lang gani ka inuras. Dugay tingala ko baha na. So kung tanaw naton kay may ara gid sa mga areas diri nga kung mag high tide gani ang Iloilo River, ang aton nga mga drainage ang apektado gid no, just like sa nadigad nga mga sinimana
nga may mga porsyon sa Dalan Valeria nga ginbaha bisan nga ang kasingkal sa init pertis ang amo sa tong adlaw tungod sang high tide no kag bisan nagilabot na dira sa may area sang super kon sa Iloilo Terminal Market. So part ina sang mga challenges so no kay Mayor Treñas sulong ni Mayor Treñas niya hindi na kita magbinasulay kay sang before sang eleksyon do medyo mainit pa ang mga isyuhan na no sa mga drainage project sa mga wala matapos ng mga proyekto pero subong matapos ng eleksyon dapat nga pungkuan na sang mga natungdan nga mga opisyal City Engineers Office DPWH ang pag-identify sa mga problema pa no sa drainage system diri sa may syudad sang Iloilo Paul kay may mga ginareklamo to mo nga may mga punta sang drainage nga wala gali nagaangot o kung wala pa mabuksan plus pa ang mga daw nagaserbe nga steel na bala nga ginagyan sa tubig kung magulan pag asphalt overlay sang kontraktor natabunan. So may mga amo sina nga mga findings ang city government that's why nga hindi na makailig ang tubig kay natabunan sang espalto ang pila ka mga supposed to be guluwaan sang tubig sa tion nga mag ulan. So isa na sa mga gina-review sa aton sini nga gintukod nga Iloilo City Drainage Task Force. Ang nakita naton si Ninel no kung mag-work hand in hand ang city government, ang Department of Public Works and Highways kag syempre ang office man sang Lone District sang Iloilo nagapati kita nga kung anong mga kinahanglan obrahon dira matagaan nila sa Talupangod kiti balanta man mainit maning hinabuyanay nila sang issue sang kampanya galing tapos ng kampanya So ko tanawon mo ang City Engineers Office maka-work hand in hand gid sa DPWH kay mentiondihan nila ang lista sang mga drainage project sino ang kontraktor so mahapos ang importante lang kita is pungkuanay kag maayo nga komunikasyon sa tunga sang especially City Engineers Office kag DPWH kay may koordinasyon ina sa ila kung ano nga mga proyekto ang patukod. So damo ni membro ang drainage task force kung dito magsala more than 10 ini kay gina chairperson ini sa aton siniya nga city mayor pero si Mayor Treñas sa stanam lang na iya sa June 30. Sa June 30 pero ang remaining diri nga mga department heads kasubong sa Office of the Building Official, City Architects Office, General Services Office, City Engineers Office, sila ini ang magapadayon sa ginumpisahan no nga Iloilo City Drainage Task Force. At isang task force na-specify siya sa sining mga problema naton sa pagbaha-baha kag coordinate sila closely sa mga agencies nga involved para masulbar ang problema sa pagbaha diri sa may syudad sang Iloilo. Kag ang isa gid nga pinaka-importante di mapunduhan ini nga mga proyekto. Ara gid ina sa katapusan nga kung tanawon mo sa section sang executive order may ara dira ang ati ang ining gintukod nga task force pwede maka-request sang budget no o kon funding sa ila sini nga mga activities. May kang tanan sa pagmonitor sini. So medyo daw gin tingob ini sila para nga kung ikaw ang executive sang isa ka syudad may question nun ikaw. May tawagon ikaw kung ano na to natabo sa amo nga report sa amo nga barangay akaduin nyo to mas mangin madasig ang pag-response sang task force sa mga concern sang baha sa may syudad sang Iloilo pero hindi na gid man niya malipod suno kay Mayor Treñas nga nagapangatubang gid man niya sang krisis sa baha ang syudad sang Iloilo sa tion nga mag-ululan. Importante nga mapahagan-hagan ang epekto sini kag ma-involve ang komunidad no sa pangita paagi nga matapna ini amo na ganing paghaboy plastic. Sino pa ang mabahaan ang mga makaluluoy mga pumuluyo nga ga-star sa higad sang mga suba kalabanan amo ina ang nagakaapektuhan man suno kay Mayor Jerry Treñas. Nel, madamo gid ka salamat. Amo na madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat Janelle Baclay sa report mga kabyanan sa drainage system diri sa syudad sang Iloilo. Sa makaupod naton ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, Police Major Rolando Aranio. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon.
So, Paul, maghapon din ka tanan niya mga diplomatis ng Radyo Pilipinas. Sir, may mga pronouncement na bagong hepe sa Philippine National Police General Nicolas Torres sa sining pagpungko niya natihimuon nga 8 hours ang duty sa mga pulis na ton nga tutok sa ilang mga katungdanan. Ang isa pagid nga ginatagaan niya sang emphasis ining mga pagdakop bala sir sa mga offenders naton nga dapat buhi ini sila. Ano ang pag-take sini sa aton nga kapulisan dira sa probinsya sang Iloilo? Ano ang paglantaw ninyo sir, expectation ninyo? Major Aranyo sir. Sir Paul, bugos nga 5% na suportado sa Iloilo Police Provincial Office pinalon sa pamuno sa aton senior officer in charge si Police Colonel Roland B. Bulalakaw ang mga direksyon. Ang plano ng aton sining Chief NP, si Police General Nicolas Deloso Torre III. Sir, sa nasiling mo, no, paano abi ini i-implement sa bahin ng Iloilo Police Provincial Officer ining ang adjustment abi sa duty hanay? Kag ano subong sir ang gina-implement ninyo dira sa bahin ng IPP? Yes, actually ang mga ato naman diri number 1 sa atong sining duty shifting. So pag ato na ang paniginalugan sa atong sining Iloilo Police Provincial Office kung paano natin ma-cluster. Kasi, of course, ang ato na diri is laban sa atin sining mga area is nabilong sa ginatawag natin rural areas. So, ang ato naman diri is lantaw natin kung paano naman natin cluster kalagi yun ang atin sining mga personnel para naton ma-implementar naton dari ang 8 hours duty shifting. Kag ang diri naman natin nakita naton dala ang tinutuyo sa aton sining bagong sining Pilipino regional touring nga isa man naton ka Manuel, that is why very proud man kita na isa kay Longgo ang bagong subong CPNP naton. Kaya aton diri nakita naton nga ang diri nga tuyo una is kinanglan maging madasig ang pag-responde sa naton nga kapulisan. Sunod is makasiguro natin na maging malinong kung matawhay at aton siningatan sod. Pero particularly diri sa probinsya sang Iloilo. Kagang isa diri is parang kung hindi man natin mapunggan nga may ara sinisang training nga magkalanabo, madasig sinin nga ma-respondihan kag madakpan ang mga offenders para nga mapasama sila sa ila sinikrinin na din buhat sa pon. Ang gin-state abing reason ni General Torres sir, no, sa sining pag-implement ng 8-hour nga duty ngati hindi niya gusto nga makita na may pulis nga nagakatulog kasi usually kuno sir 12 hours ang duty hindi man kuno hindi man kuno ya robot ang pulis naton ti kinahanglan man nga balansihon ina. So sa karon sir anong kumbaga sir ang ining duty hanay sir nagadepende bali sa sitwasyon sa kada banwa o kung component si Major Aranyo, sir? Yes, matubi na, no? Pwede tagsa ka mga lugar natin may mga ginatawag din mga peculiarity. So may mga peculiarities kita na isa ka sitwasyon is hindi tayo sa isa man ka lugar, no? That is why nga opposite din na nga ginatulaan natin sa bong circle para nga matingwaan natin ini nga matuman ang UX ratong sinibag o sinibag CPNP. Sa mga offenders naman sir, no? Sa mga drug offenders, so far sir, sa inyong mga operation, may mga may mga reported kita abi sir ng mga nagkalamatay sa aton ng mga anti-drug operation. So far sir, siguro ang mga nagpapakay na record na mga drug operations natin kasi diin ang resulta sa kamatayon. But of course, ginaalugid natin termino, ginapasiguro natin sa Paul nga. So as possible, wala sang kabuhi-kabula sa part-time sinisang aton mga operatiba kag sa aton mga target personality. So ang mga ng aton diri nga una, wag ginasunod mo kay
ginatawaan gid naton sinisang dako nga importansya ang kabuhi sa tao pag ang pagrespeto sa tawanan sino nga kinamatarong pagpagpatansa. Less than 2 weeks na lang, sir, no? Ang pagbukas ng klase, sir. Luyag naton ni Balon. Kamusta ang mga pagpanghanda sa kapulisan naton sa probinsya sa Iloilo? Consistency na gagawin po nga may mga na kalay down ng mga security plan, mga security measures na ikakatuman, no? Kasi masosobra na lang isa ka semana, mabukas naman ang klase, particularly na sa aton sino ng mga public schools sa elementary at sa secondary. So, ang isa nga dali ka pag-obrahon sa Iloilo Police Provincial Office is una, kasangkado natin ang police visibility. May mga arat kita nga ipang-deploy ng mga kapulisan natin sa mga dalako natin ng mga eskulahan. At the same time, may immobilize mo natin na natin sining ng mga first multiplier from barangay tanods natin, pagsigan pag natin sining ng mga volunteers para nga mapasiguro natin nga pagbukas ang klase maging peaceful and orderly. Okay. So, nakita natin ito, no? In the past, naging malinong kag matawhay man ang mga eskwelahan sa pagbukas ng klase. So, the same man sa gihapon, sir, ang goal naton dito sa bahay sa Iloilo Police Provincial Office. Yes, that is correct. No? Ang maganda ng atong goal na maging zero incident kita sa pagbukas ng klase. Of course, ang isa gidara kay naton nga nakita gid naton ang bugos man nga kooperasyon kay suporta sa naton nga mga komunigan liwat naton gid nga sila nga bugigan ang Iloilo Police Provincial Office nga nabutan naton ang aton sini nga handom nga mga zero incident kita sa pagbukas sini sa klase kay gusto naton nga secure ang aton sini nga mga estudyante sa agsulod nila sa Lastly, Major Aranyo, sir, ang imo mensahe panawagan sa publiko. Una, gusto ko din ipalabot ang pagpasalamat sa Iloilo Police Provincial Office at tanan naton sini nga mga pumuluyo sa inalom sini sang liderato sa naton officer in charge ni Police Colonel Roland Bulalakaw. Nakita gid naton nga ang hugot nga suporta kay pagsalig sa naton nga pumuluyo ni Siliwat. Ang Iloilo Police Provincial Office nagpasalamat gid sa tanan naton sini nga kasimano. Padayon kita nga nag-aapilar sa nila suporta kag bulig para nga mapadayon naton ang malinong matawhay kag nga Iloilo. Madamo gid nga salamat, Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Madamo man nga salamat, Sir Paul, kag madamo man nga salamat sa Radio Pilipinas sa kayo na naging hatag sa Iloilo Police Provincial Office. Good afternoon. Pati ang mga kabiyanan, Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Nagadepende mga kabiyanan sa hepe kung paano niya i-implement ining 8-hour nga duty scheme, no? Naluyag ipatuman ni General Torre. Pero magadepende ini sa gihapon sa sitwasyon sa lugar. Kabalo ba sa iban nga lugar mas effective sa ilang 12 hours nga duty nga lugar. 8 hours ang mas effective sa ilang. Kumbaga na maistoryahan man ina sa mga kapulisan. Iti ang ginabantayan mo ang komunidad Ang gusto man lang sang chief ng Philippine National Police na 24 hours mabantayan ang mga pumuluyo natin. Hindi lang yan basta-basta nga bantay lang yung bantay ba siga katulog. Hindi niya gusto matabang may mga pulis nga lausing kag nagakatulugan sa trabaho. Full support ang Iloilo Police Provincial Office sa pagpamuno ni Colonel Roland Bulalakaw. Si Major Aranyo Rolando, si magtalang ka si Major Aranyo Rolando Aranyo. Si Colonel Roland naman yan, officer in charge sa Iloilo Police Provincial Office. Roland
Bulalakaw. 36 minuto makaligid sa takna ng alas 2 sa dugang ng mga balita sa pagbalik sa programa Bantay Banwa. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti na nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatan ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas, special coverage. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa kami ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na lang nasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Game, 1, 2, and... Pahatuon, balikat ulo, kita kweta, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan, ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at ng himpilang ito. Ang sumitsip ay bang-bang-bang, ang sumipol ay bang-bung-bang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito.
Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Biton! Lagot! Ayun si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Uy, Judy! Sarang eto ni Elma. Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko teka mo. Tumama naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 49 minutos, magkadikit sa takna ng alas 2 sa hapon para yung kamong nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, pagpasiguro nga mangin sustainable ining 20 pesos nga bugas nga program sang Marcos administration mangin prioridad sang Kamara sa 20th Congress. Kasunod din no sa nanging meeting sang House Leadership kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Kay House Speaker Romualdez naging prioridad sa legislative agenda sang Kamara sa 20th Congress ang mga reforma para ma-institutionalize ang programa ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na himuon nga barato ang bugas mga kabinet. Kalakip sa mga bills no ang pag-amyenda sa Rice Certification Law para mabalik ang gahum sa National Food Authority na magbaligya sa bugas, Livestock Development and Competitiveness Act, Philippine Pork Industry Development Act, Onion Research Center Act, kag pag-amyenda sa Local Government Code para mapabaskog ang Agricultural Extension Services. So muni ang pagpasiguro no sa House Leadership sa pagpamuno ni House Speaker Martin Romualdez. Natamyaw naton sa mayong hapon ang nakatutok sa aton nga pagpangalaga Joe Anthony Cervatos, Bekbek Cecil Ismilia watching from Yellow Bell Binubuhan.
Namugit nga salamat sa tarang nga nagtutok sa aton subong nga hapon. Pagsapalayan nga pagsalig sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ang iban pagit ng mga balita patpatunod to sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Salamatan nato naton mga kaupdanan sa technical side, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, sa transmitter Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga